complete perfect muna. Okay na. Alam na ang subject and predicate. Very good. Alam na ang phrase at sentence, okay? Huwag mo nang kakalimutan ko. Para tuloy-tuloy tayo. Simula tayo sa pinakang basic ng grammar. Sa word. Hi, magandang hapon. First day po ng tutor ni Neri ngayong araw. Very excited ka na bang magpa-tutor? Ano yung topic natin ngayon? So, magsisimula ka sa topic, no? Just write the topic first. Pwede mo siyang lagyan ng symbol, asterisk, or any mark para lang malaman mo yun yung topic. So, our first topic is about word. Okay, example of word. Example, yung abbreviation ng example. Pwede rin ang EG. Example is beautiful. Okay. So, ngayon, give at least 5 example of word. 5 words. Give me. O, maglagay ka. Sit word agad. Kada discussion natin, may sit word ka agad para mas nagsisink in sa isip mo. Okay, give me 5 example of word. 5 words. Write number 1, 2, 3. So, yun ang sit word mo agad. So, para alam ko na unawaan mo, what word, what does it mean for you? Okay, read your 5 examples of word. Sunlight, song, notebook. Okay. All of them are correct. Lahat yan ay correct. Lahat yan ay example of word. Now, let's proceed. What about the phrase? The example of phrase is a beautiful girl. Okay. Lalagyan ko ng check para alam mo ng sit word mo yun. Okay. Phrase. From the word beautiful, lagi siyang phrase. A beautiful girl. Okay. Repeat. Read it again. A beautiful girl. Kanina word lang siya. Only word. Beautiful. Ginawa natin siyang phrase. Lagi siyang a beautiful girl. What about a beautiful girl? So, no exact or no complete meaning. Pag sinabing phrase, no complete thought or meaning. Hindi siya tapos. Kumbaga man bitin. Ano? Okay. Ang magandang babae in Tagalog. Ang magandang babae is what? A beautiful girl is what? So, ano siya? No complete thought or meaning. Yun po ang phrase. Okay. Now, give me 5 examples of phrase from your given words. Di ba nagbigay ka ng 5 example of words? Now, gawin mo siyang phrase like this. Kanina, ang word ko is beautiful. Naging siyang phrase, a beautiful girl. Now, from your given words, write, sit, song, notebook, pencil, make it phrases. Okay, go. Make them phrases. Okay, so kung wala kang maisip, from number 2, 3, 4. Okay. Mahalaga makabuo ka ng at least 2 to 3 phrases. Okay, go. This is a notebook, is an example of a sentence. Just phrase. Okay.
Ulitin natin. Okay. So, dito, ako ang bubuo ng ano. So, ang inilagay mo, a write paper, parang walang ganung ano, no? Hindi mo siya pwedeng i-proceed into sentence. Into sentence. So, a write paper, hindi siya makonsider na phrase. Kasi pag inilagay mo siya, wala siyang pupuntahan. Hindi siya magiging sentence. So, write. Pwede mo gawin siyang they write. Yun ang example ng phrase sa word na write. They write. They write what? So, no exact or no complete thought. So, they write. So, at least, nagamit mo yung write na word into a phrase. Okay. Hindi siya pwedeng a write paper. Parang wala siyang pwedeng puntahan na sentence kapag sinabi mo a write paper. So, make sure na yung phrase ay mabubuo mo siya into a sentence. No. Write. So, ang phrase niya, pwede mo siyang they write. Oh. The students write. Oh, putol siya. Pag sinabing phrase, putol. No exact or complete thought. No complete meaning. Next. Number 2 is sit. Your Mama Ruth, tulad ni Mama Ruth mo, ni Ting. They are sitting. So, from your word sit, make it a phrase. So, they are sitting. Sentence na siya. Namit mo dyan na word is sit. Gawin mo siyang phrase. They sit. Oh, yan. Okay yan. They sit. Oh, that's all. Phrase yun. They sit. They sit. Okay, next. So, ito, malito. Malito, ha? This is wrong. This is also wrong. Oh, sulat mo yung proper. Yung sabi ko kanina. They are sitting. Hindi siya. This is a notebook. Hindi siya. Phrase only. Use notebook in a phrase. Oh, they write lang to. They write. Sentence. Okay, check. Speak loudly. Number 2. A green cap. Is it a phrase or sentence? Okay, phrase. At least na-identify mo. Number 3. A fan. O a fan. Oh, phrase. Check. Number 4. Can you find it in the box? Sentence. Okay, sentence. Number 5. Read and answer. Under the sea is this. Okay, phrase. Under the sea. Number 6. It is hot. I need water. Sentence. Okay, you identified. Number 7. There is a little Little. little bug on the rock. Sentence. Okay, sentence. Number 8. Them has a blue. Team. Them has a T. blue. T. Not te. T. Ta. Te. T. Team. Okay. Team has a blue and red ball. Is a sentence. Okay. Number 9. Sleeps on the floor. Phrase. Okay. Number 10. The bed. The bed. The bed. 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 Not bed. Like bed. The bed. The vet has a kids to help the dog. Sentence. Okay, so you identify the difference between phrases and sentences. Now, but you cannot make the phrases and sentences. Now, so at least na-identify mo yung pagkakaiba, the difference between phrases and sentences. Okay,
So, ano ang na-notice mo? What did you notice about the sentence and the phrase? Okay. Bakit mo nasagutan na yun yung may phrase? Ano yung na-notice mo? Ano yung nakita mo? Pagkakaiba. By your own observation. Hindi po. No? Paanong kompleto? Ano po. Meron po ano tawag yun? No, sige, wag ka maniya. Ano sa sarili mong understanding? Bakit mo nasagutan siya ng tama? Complete or perfect naman yung sagot mo. Pero pag pinagawa kita ng phrase, hindi ka makagawa. Pero ngayong may given, na-identified mo, you identify the difference between phrases and sentences. And you answered it, correctly. Ano po? Ito, yung ano po, yung first voice, hindi ko siya maintindihan. Ano po siya, Hindi maintindihan. Oo. Para lang din ganito, hindi rin kita maintindihan. Okay. Ayun, kasi nga hindi siya complete thought, kaya wala siyang kahulugan, wala pa siyang meaning. Ang sentence kasi has a complete thought and meaning. Na. So ngayon, kung titingnan mo yung kanyang figure, sa nakikita mo, meron siya mga punctuation at the end. Ang sentence, merong question mark kung ito ay question, merong exclamation point, merong period. Yun ang sentence, no? Yun ang sentences. Pero, kapag phrase, walang mga punctuation kang makikita. At ang sentence ko ay it begins with a capital letter. Did you notice it? Ayan, nagsisimula siya sa capital letter. No. Yun, kapag nakikita mo, kapag visible. Pero paano kapag hindi visible? Like this one, answer ka, ha? Huwag ka tumingin dito sa aking ginawa. Sasabihin mo lang kung ito ay phrase or sentence. At school. Walang phrase lang. Oh, just answer me phrase or sentence. At school. Ano po, phrase po. Phrase or sentence? Parang phrase po. Oh, phrase. Okay, check. Next. We saw the dog. Ano po siya, sentence. Sentence. Next is in the house. Ano po siya, sentence po. In the house is what? In the house. Sa bahay. Sa ano po, sa loob ng bahay. Ano, Phrase or sentence? parang phrase po siya. Phrase. Oh, what about in the house? No, wala pa siyang ano. So, where is the cake? Sentence po. Sentence. Oh, next. Home is fun. Ano, Home is fun. is po. No, sentence yun. Meron siyang subject, meron din predicate. Mamaya natin i-itemize what is subject and predicate. Okay, next is take the ball. Sentence po. Sentence. What about a ball? Ano pa nga yun? A ball only. A ball. Ano po? Phrase. Next, jump over that. Sentence po. Okay, sentence. Next, isa pa. Para mas mag-sink in sa iyo ang subject and predicate. Pag sinabi mo pong subject, para lang siyang noun. Do you remember what is noun? Noun is the name of bird, Person, places, place, things, events. animals, events, o lahat ng tinatawag mo sa mga bagay, sa mga hayop, sa mga tao, lahat yun ay noun. Okay, so, at ano daw naman yung predicate? It describes the subject. It describe niya like this one.
A beautiful girl is walking on the street. So, alin dito ang subject? Louder. What is subject in this sentence? A beautiful girl is walking on the street. A beautiful girl is the subject, and what about the predicate? Is walking. Is walking on the street. Yun. So, ito po ang subject, a beautiful girl. I-describe yung si beautiful girl. Ano daw ang ginagawa? O what about beautiful girl? Is walking on the street. So, ang subject, yun po yung ano po? Doing or being something. Siya yung may pinag-uusapan sa sentence or bida. Kumbaga man, siya yung siya yung topic ng sentence. At i-describe siya, yun po yung predicate. Na, ang predicate, ano daw po ang predicate? Describes the subject. Is walking on the street. Okay. Ayan po, oh. Pakibasa ulit. What is a sentence? Louder. As a complete meaning. Complete. Hindi complete. As a complete. Yan. Complete meaning. It has subject and predicate. Ayun. So, yun po ang sentence. Na. Ayan, oh. Again, a beautiful girl is walking in the street. Subject, a beautiful girl. Predicate is walking on the street. Now, ang gagawin mo po dito, underline or write the subject and the predicate. Kokopyahin mo, guguhitan mo yung subject. Single line, like this one. Mami, saan yung mga ganito? Gusto ko Single maglagay line ng ang mga subject. ganito. Single line daw po ang subject. Ang predicate ay double line. Slowly through the Museum. 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 We walk slowly through the museum. What is the subject in that sentence? No? Sino ang pinag-usapan? We lang. Huwag mo isasama yung walk. Alin dyan ang subject? We. Kami. In Tagalog. We. We walk slowly through the museum. So, ang subject po dyan ay we. Ang predicate is walk slowly through the museum. Yun ang predicate. So, ang pinag-uusapan nandiyan, ang subject nandiyan ay we, kami. Okay. Number 4, read. We went for a walk along the beach. I went for a walk along the beach. What is the subject? I lang. Diba? Mali. Sinama mo ulit yung went. So, ang subject lang dyan is I. Ako lang. I. Okay. Ang predicate, went for a walk along the beach. Number 5. Nagiget mo na? Subject at predicate number 5. The team tried. Wala siyang H. The team. The Pag team- may H, the sounds of T is T. Team. May hangin siya. Pero dahil wala siyang H, team lang siya. The team cheered loudly. And the team cheered loudly. What is the subject? The team The team. Predicate, cheered loudly. cheered loudly. Ituloy mo nga ang number 6 hanggang number 10. That is the last part of your tutorial today. 6 to 10. Wala number 6. The teacher went on the trip to. The teacher. Okay, tama. Ito ang subject. Ito ang predicate. The snake made a hissing noise. Okay, subject, predicate. They spilled popcorn on the floor. Subject, predicate. Nakuha mo na ha? Nagtama na siya. My dad asked for directions. Check. Very good na. My mom broke her arm. Complete. Perfect mo na. Okay na. Alam na ang subject and predicate. Very good. Alam na ang phrase at sentence, okay? Huwag mo nang kakalimutan ko. Para tuloy-tuloy tayo. Simula tayo sa pinakang basic ng grammar. Sa word. Pinakang basic yon. So, ayan. Wow, Okay. very good si Neri. Yes.
Na bago tayo mag-end, naunawaan mo rin ang subject at predicate. Ano? So, ganyan ang paggawa lang. Mag-iisip ka lang. Pag pinasulat na kita ng mga sentences, pupunta sa paragraph, pupunta sa magkakaroon ka na ng essay, writing. Mag-iisip ka lang ng mga words, tapos gagawin mo lang siyang phrase, gagawin mo lang siyang sentence hanggang makabuo ka ng mga paragraphs. So, ganun lang yun, no? So, kaya lang, dapat yung make sure na yung word ay alam mo ang kahulugan. Ang tawag naman po doon is vocabulary. Alam mo yung word, alam mo yung meaning, dapat marami kang alam na vocabulary words. No? Pag alam mo ang word, alam mo yung meaning, vocabulary words ang tawag ko. And also, iba pa yung spelling. No? Ang dami niyan. Ang daming sangay-sangay niya. So, lahat yan ay ating pag-aaralan. Basta magsisikap ka lang matutunan. Na? At, ayan, huwag kang masasawang mag-aral kasi ang pag-aaral ay lifetime process yan. Kasi kahit kami, nag-aaral pa rin kami. Hindi pwedeng mag-stop. Continuous ang learning dapat. No? Okay, so that's all for today. 1 hour lang ikaw eh. 1 hour ka lang. Mami. So, assignment. Bigyan kitang assignment. Give me 5 sentences. Bigay ka muna ng 5 words. Gawin mo phrase. Nahirapan kayo sa phrase, di ba? Pero it's okay lang. Mas okay na makabuo ka ng sentences. Huwag mo masyado intindihin yung phrase. Okay, isulat mo. Assignment. Spelling assignment. A-S-S-I-G-N-M-E-N-T. Assignment. Yan. Okay. Number 1. Give 5 words. Yan, sulat mo. Give 5 words. Hindi mo, lang, isulat mo lang. Give 5 words. Give. 5 words. Use them in phrases. Use them in phrases. Phrases. Spelling ng phrases, ha? Then, use them in sentences. Yung 5 words, gagawin mo siyang phrase, gagawin mo siyang sentences. 5 po, Five. phrase, tapos 5 Oo, 5 words din. 5 words, tapos gagamitin mo sa 5 phrases, gagamitin mo din siya sa 5 sentences. Nagsimula lang sa words, naging phrase, naging sentences. Tapos, doon sa sentences, underline, o sulat mo dito, underline the subject and predicate in the sentences. Underline. Tingin mo, spelling mo. Tama yung spelling mo, kaya lang isang word lang siya. Pag isang word, walang space. Pagkadikit lang niya. Okay. Underline the subject and the predicates. The subject and the predicates in its sentence. In its sentence. Ako. Predicate in each sentence. Each sentence. P-A-C-H. Sentence. Alam mo ginawa mo kanina, gagalitan mo yung 1 line sa subject, 2 lines sa predicate. Okay? Yung sentence ko. Yung sa sentence lang yan. Okay. That's all for today.